Isa sa seryosong tanong na pwedeng ibato sa'yo ni immigration officer tungkol sa recruitment or job offers abroad. Kapag narinig mo ito sa immigration counter, automatic na merong kaba. Iisipin mo, bakit kaya nila itinatanong ito? Or may nagawa ba akong mali? Or paano ko sasabihin ng hindi mukhang may plano akong magtrabaho illegally abroad? Pero mahalaga nating maintindihan, hindi ito tanong para husgahan ka bilang tao. Hindi rin automatic na red flag kung legitimate travel ka. Pag-usapan po natin yung recruitment or job offers abroad question sa videong ito. Ito na naman tayo, kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? So bakit nga ba napaka-importante yung tanong kung meron kang recruitment o job offers abroad? Dahil sa dami ng kaso ng illegal recruitment, human trafficking at fake job offers sa ibang bansa, mas mahigpit ngayon ang immigration sa pag-check kung yung biyahe mo ay tunay na bakasyon or legitimate visit or kung posibleng may hidden agenda na magtrabaho ka ng walang tamang visa. Yung tanong na may nag-offer ba sa'yo ng trabaho ay parang safety check para sa traveler at para sa bansa natin. Ngayon, maraming travelers yung nadadapa dito kahit hindi naman masama yung intensyon nila. May mga common scenarios na madalas mag-trigger ng red flag. Tulad nung may kaibigan ako sa abroad na nagsasabing dito madaling maghanap ng work. Or may kamag-anak na nag-offer na subukan mo muna maging tourist tapos maghanap ka ng trabaho. Or may casual offer na pwedeng sabihin na pwede ka naming ipasok sa company pero wala sa tamang legal na proseso. Kahit casual lang yung offer sa mata ng immigration officer, pwedeng magmukhang exit to work pattern yung setup na to. At yun yung isang magiging malaking concern nila. Kaya kung may mga ganitong offer, napakahalaga na alam natin kung paano i-phrase yung sagot mo. Hindi kailangan itago ang totoo. Hindi rin kailangan magsinungaling. Ang kailangan lang klaro, consistent at legally safe yung sagot. Halimbawa, kung may kaibigan ka na nagtatrabaho sa abroad, pwede mo namang sabihin may kakilala po ako doon pero travel purpose po, yung tourism lang po yung travel purpose ko. Wala pong arrangement na magtatrabaho ako habang nandoon. Kahit may casual job offer sa'yo, huwag mo nang ipasok sa kwento. Hindi tanong yun ni immigration office ko kung hindi mo i-volunteer yung information na yun. At kung itinanong, siguraduhin malinaw na wala kang planong magtrabaho illegally. Isa sa mga pagkakamali ng travelers, sobrang honest sila sa maling paraan. Maraming sasabi, turista po ako pero baka po may makita akong opportunity doon. Opo, turista po ako pero titignan ko po kung may work na po pwede ako doon. Kahit innocent yung intentions mo sa immigration, flag ito. Kasi tourist visa yung hawak mo or tourist yung purpose mo at hindi ka para magpupunta doon para magtrabaho. Kung gusto mo pala mag-work, edi dapat iba yung visa mo. Kung pakay mo, magtrabaho doon kahit casual, mas magiging delikado yung pag-exit mo. Kung plan mo talaga magtrabaho abroad, dumaan ka sa proper channels. Dapat meron kang verified employer, dapat dumaan ka sa POEA or sa DMW, dapat meron kang work visa or permit at meron ka dapat na legal deployment. At kung work yung hawak mo at hindi ito yung ruta mo, pwede magduda sa immigration officer sa travel purpose mo. Isa pang mahalagang tip, huwag ka mag-over-explain. Kapag kinakabahan ka, madalas sobra-sobra yung kwento mo hanggang magiging inconsistent na. Mas safe yung simple, yung malinaw at saka yung may factual na sagot. Bakasyon lang po, may return ticket po ako, may employment ties po ako sa Pilipinas at wala po akong plano magtrabaho illegally. Yung recruitment question ni immigration, hindi po ito trap. Protective measures po ito. Protection ito para sa iyo mismo, para maiwasan yung illegal recruitment at exploitation. Protection po ito para sa bansa natin, kailangan po natin mamonitor yung mga legal migration at saka yung tourist flow. Kapag malinaw yung kwento mo at handa ka naman, mas mabilis yung interview at mas konti yung follow-up questions. Mas nagiging kampante si immigration officer kung wala kang hidden agenda. Mga ka-OFW, sa episode na ito, yung takeaway natin, yung recruitment questions po ay red flag lang kung may maling impression si immigration officer sa iyo. Kailangan po, simple, klaro at consistent yung sagot natin. Ipakita po natin na yung travel purpose natin ay valid. Ipakita po natin na wala tayong planong magtrabaho illegally. Hindi mo kailangang kabahan kung legitimate traveler ka. Ang kailangan mo lang, clarity, honesty, at awareness doon sa legal boundaries. Kaya, sa immigration, kahit sensitive yung tanong na to, ang pinakagusto nilang marinig, simple lang. Magta-travel lang po ako at uuwi lang po ako pagkatapos.
Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.